Ako si Kuya Liam at ito ang liham para kay Kuya Liam. Dito natin binabasa ang mga kwentong hindi madaling sabihin ng harapan. Mga kwento ng pag-ibig, sakripisyo, long distance at mga pangakong hindi kinaya ng panahon. Ang liham natin ngayon ay mula kay Ana, isang OFW sa Dubai. 3 taon siyang nagtrabaho sa ibang bansa. 3 taon siyang nagtiis ng pagka-homesick, pagkapagod at lungkot. Pero kumapit siya sa isang pangako. Ang pangako ni Marco. Maghihintay ako. Pero minsan, mga kaliham, ang pinakamasakit na pangako ay iyong pinaniwalaan mo ng buong puso. Habang ang taong nangako, matagal na palang bumibitaw. Ito ang liham ni Ana. Dear Kuya Liam, sa totoo lang, hindi ako sanay magkwento ng buhay ko, kaya hindi ko alam paano sisimula ng istoryang ito. Siguro simulan na lang natin sa 3 taon. Nagpadala, nagtipid, umiyak ng tahimik at naniwalang pag-uwi ko, si Marco pa rin ang sasalubong sa akin. Bago ako umalis, mahigpit niya akong niyakap sa terminal. Sabay sabi niya, Maghihintay ako, Ana, kahit gaano katagal. Promise? Promise. At naniwala ako, Kuya Liam. Kumapit ako sa pangakong iyon sa bawat gabing gusto ko nang umuwi. Sa bawat Pasko na video call lang ang yakap. Sa bawat araw na pagod ako, pero kailangan ko pa ring lumaban. Nung una, okay kami. Araw-araw kaming nag-uusap. Kahit pagod ako, tinatawagan ko pa rin siya. Kasi siya ang pahinga ko. Pero habang tumatagal, may nagbago. Dati, 1 oras kami sa video call. Hanggang sa naging 10 minutes. Hanggang sa naging 5. Hanggang sa naging, kumain ka na? Oo. Pagod ka? Oo. Mahal, miss na kita. Ana, pagod ako. Hindi ko alam kung kailan niya ako unang binitawan. Pero naramdaman ko, Kuya Liam, naramdaman ko sa mga tawag na hindi na niya sinasagot. Sa mga message na seen lang. Sa boses niyang parang wala na akong lugar sa araw niya. Hanggang isang gabi, tumawag ako. Walang sagot. Nag-message ako. Mahal, gising ka pa? Seen. Walang reply. Makalipas ang halos 1 oras, tumawag siya. Mahal, nasaan ka? Lumabas kami ng office mates. Sino kasama mo? Sina Mara. Doon ko unang narinig ang pangalan niya. Mara. Office mate daw. Kaibigan daw. Wala lang daw. Pero may kakaiba sa boses niya. Parang sanay. Parang komportable. Tapos biglang kamag-anak daw siya. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan. Parang may parte ng buhay niya na hindi na niya ako sinasama. Close kayo? Hindi naman. Bakit pakiramdam ko may hindi ka sinasabi? Ana, huwag ka na magsimula. Hindi ako nagsisimula. Gusto ko lang maramdaman na nandyan pa ako sa buhay mo. Paano ka magiging nandito, Ana? Wala ka nga dito. Doon ako natahimik, Kuya Liam. Kasi mas masakit pala ang kalmadong salita kaysa sa sigaw. Mga kaliham, ito ang mahirap sa long distance. Hindi lang layo ang kalaban. Kalaban ang pagod, kalaban ang katahimikan, kalaban ang tanong na, kasama pa ba ako sa buhay mo? At para kay Ana, hindi lang boyfriend ang nawawala. Unti-unti, nawawala rin ang uuwian niya. Dumating ako sa point na hindi ko na kaya ang duda. Kaya nagdesisyon ako. Uuwi ako. Hindi ko sinabi kay Marco. Gusto ko siyang sorpresahin. Akala ko, kapag nakita niya ako, babalik ang lahat. Bumili ako ng pasalubong, polo, relo, pabango, at isang maliit na singsing. Hindi proposal ring, Kuya Liam, pero singsing ng pangako. Akala ko, paglabas ko ng airport, yayakapin niya ako. Pero wala siya. Tinawagan ko siya. Walang sagot. Nag-message ako. Mahal, nandito na ako. Seen.
Makalipas ang ilang minuto, nag-reply siya. Sorry, hindi ako makakapunta. 4 na salita lang. Pero parang doon gumuho ang 3 taon kong pangarap. Tapos may kasunod pa. Ana, kailangan nating mag-usap. Kinabukasan, nagkita kami sa dati naming paboritong kainan. Tahimik siya. Hindi makatingin sa akin. At kahit wala pa siyang sinasabi, alam ko na. May iba ka na? Wala siyang sagot. Si Mara, umikit siya. At iyon na ang sagot. Gaano katagal? Hindi mo naiintindihan kasi eh. Hindi iyon ang tanong ko. Almost 1 year. 1 year, Kuya Liam. 1 buong taon. Habang ako, nagtitipid sa pagkain. Habang ako, nag-iipon para sa future namin. Habang ako, pinipilit maging strong. Siya pala, unti-unti nang natututong mabuhay nang wala ko. So noong sinasabi mong busy ka, kasama mo siya? Hindi siya sumagot. Noong umiiyak ako sa Dubai, kasi pakiramdam ko nawawala ka, kasama mo siya, tumulo ang luha ko. I waited for you, Ana. Tumingin ako sa kanya, and I survived for us. Hindi na siya nakasagot. Kinuha ko ang paper bag, inilabas ko ang polo. Pasalubong ko sana. Inilabas ko ang relo para hindi mo makalimutan ang oras natin. At huli, hinawakan ko ang maliit na singsing. Nag-iipon ako para sa kasal natin. Umiiyak na rin siya. I didn't know. Exactly. Tumayo ako. Pero bago ako tuluyang makalakad palayo, may babaeng dumating, si Mara. Tumayo agad si Marco. Halos matumba pa siya sa pagtayo niya. Wow! Sinama mo pa talaga siya? Napatingin sa akin si Mara. Hindi siya galit. Hindi rin siya defensive. Naluluha siya. Ana, please. Kung ano man iniisip mo, nagkakamali ka. So ano ka? Hindi siya sumagot agad. Iniabot niya sa akin ang isang brown envelope. Pinsan ko si Marco. At ako ang tumulong sa kanya kasi ayaw niyang sabihin sa'yo. Hindi ko kinuha. Ano yan? Si Marco ang sumagot. Mahina ang boses niya. Medical results ko. Nanlamig ako. Ano? Almost 1 year na akong may sakit, Ana. Parang nawala lahat ng ingay sa paligid. Anong sinasabi mo? Noong una, akala ko simpleng panghihina lang, pagod. Tapos, napadalas ang check-up. Si Mara ang kasama ko kasi siya lang ang malapit sa mga kamag-anakan ko. Siya ang tumulong mag-file ng hospital papers. Siya ang sumasama kapag hindi ko kayang mag-isa. Hindi ako makapagsalita. Tumingin ako kay Mara. I'm sorry. Sinabihan ko siyang sabihin sa'yo. Paulit-ulit pero ayaw niya. Ganyan na siya, bata pa lang kami. Bakit? Tumingin ako kay Marco. Bakit hindi mo sinabi? Umiiyak na siya. Kasi alam kong uuwi ka. Of course, uuwi ako. Exactly. Iiwan mo ang trabaho mo. Iiwan mo ang pamilya mong umaasa sa'yo. Titigil ka sa pangarap mo para alagaan ako. Hindi ko kayang maging dahilan na masira lahat ng pinaghirapan mo. So hinayaan mo akong isipin na may iba ka? Mas madali kung magagalit ka sa akin. Napaatras ako. Mas madali para kanino? Tahimik siya. Para sa'yo? Kasi hindi mo kailangang makita akong mahirapan? O para sa akin? Kasi akala mo, mas okay na masaktan ako sa kasinungalingan kaysa sa totoo? Hindi siya nakasagot. Hawak ko pa rin ang maliit na singsing. Ngayon, hindi ko na alam kung ano ang mas masakit. Ang isipin na may iba siya o ang malaman na mag-isa niyang dinala ang sakit niya habang ako. Galit na galit sa kanya mula sa malayo. I wanted to wait for you, Ana. Tahimik akong umiyak.
Pero hindi ko alam kung may oras pa ako para hintayin ka ng matagal. Dear Kuya Liam, akala ko umuwi ako para tapusin ang amin. Hindi pala. Umuwi ako para malaman na pareho pala kaming lumaban mag-isa. Ako sa Dubai. Siya sa sakit niya. Hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Pero noong gabing yon, hindi ko naibigay ang singsing. Hindi rin ako umalis. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. At sinabi ko ang mga salitang akala ko siya lang ang dapat tumupad. Maghihintay ako. Umiyak siya. Ana, hindi mo kailangang gawin to. Hindi ako bumalik dahil kailangan. Bumalik ako dahil mahal kita. Hindi ko alam kung happy ending ba ito, Kuya Liam. Kasi hindi lahat ng ending sigurado. Minsan, ang meron ka lang ay ngayon. Isang kamay na hawak mo. Isang katotohanang masakit. At isang pag-ibig na kahit sugatan, pinipiling lumaban. Ana. Mga kaliham, minsan ang akala nating pagtataksil ay tinatagong takot pala. Minsan ang akala nating paglayo, pagtatago pala ng sakit. Pero hindi ibig sabihin tama ang pananahimik. Kasi kahit mabuti ang intensyon, ang kasinungalingan ay nakakasugat pa rin. Ang pagmamahal, hindi lang pagprotekta. Minsan, pagmamahal ang pagsasabi ng totoo. Kahit alam mong magbabago ang lahat. Para kay Ana